Magandang tubo na mais para sa masaganang ani. Nandito po ang inyong Tita Martha para gabayan kayo sa inyong mga pagmamaisan. Don't forget to like, comment, and share. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong video. Disclaimer lang po, lahat po ng products na makikita ninyo o mababanggit sa ating video are non-sponsored product. At lahat po ng pamamaagi na ibabahagi ko sa inyo are all based on our experience, almost 3 decades of experience in corn farming. Ayan po, nandito po tayo ngayon sa ating maisan at mag-aabono po tayo ng Triple 14. Ayan po. Actually, this is Decalb 8131S and it is 17 days after planting. Usually po, nag-aabono po tayo 15 to 20 days after planting. Ibig sabihin po, nasa vegetative stage na po siya or V5. Almost 5 to 6 leaf na po ang lumalabas sa kanya. At this stage po kasi kailangan po ng ating mga mais ng maraming nitrogen, phosphorus, and potassium. Ito po ang ating inaabono ngayon, which is Triple 14. Yan po, nakita nyo po, tapan po ang ating mais. Maganda po ang tubo ng ating mais. At almost 98% po ang nag-germinate. Kung makikita nyo lang po. Ayan po. And ang Triple 14 actually is very needed at this point of time, stage of the corn. Kasi po, ang nitrogen, phosphorus, and potassium is to strengthen their stalk and improve their root system. This is the composition of the Triple 14. 14% of nitrogen, 14% of phosphorus, and 14% of potassium. This is called the complete fertilizer because lahat po ng macronutrients na kailangan ng ating mga mais ay nandito po sa Triple 14. Ang macronutrients po pala is nitrogen, phosphorus, and potassium. Sinabi ko po kanina na ang ating mga mais ngayon at this stage, vegetative stage 5, ay kailangan po niya ng mga macronutrients. Kasi po, to strengthen po ang kanyang stalk and to improve the root system of the corn. Pag maganda po kasi ang root system ng ating corn, mas madaming nutrients from the soil ang makukuha niya. At pag maganda po ang stalk at matibay po ang stalk ng ating mga mais, definitely, makakasurpass po siya sa mga stress factor na makakahatag in the future for our corns. What are these stress factors? These stress factors are too much heat, too much rain, and wind. Pag po kasi masyadong maraming tubig, madali pong mag-rot ang ating mga stalk. Pag masyadong mainit naman po, hindi po makaka-survive ang ating mga mais. At masyadong mahangin, madaling matutumba ang ating mais. Kaya po, yun po ang importance ng ating mga macronutrients sa ating mais during this stage. Sana yun po. By the way, ito po ang mga nagtatrabaho po sa atin. Ayan po. And very thankful po tayo at ginagawa po nila ng maigi ang kanilang mga trabaho.
Kung makikita nyo po, ito po yung itsura ng ating 14-14-14. Yan po, parang pellet po siya. Tapos, ang pag-abono po natin dyan is nalagay lang po natin a few centimeters medyo malayo po sa ating mga tanim para hindi po naapektuhan o na susunog ang ating mga pananim. Tapos kailangan po ang ating soil is medyo basa-basa para madaling matunaw po ang ating mga abono. By the way, to recap po tayo. Ang gamit po nating abono ngayon is Triple 14, which is a complete fertilizer with 14% of nitrogen, 14% of phosphorus, and 14% of potassium. These macronutrients are needed by our plants during this vegetative stage 5 para mas matibay ang stalk at mag-improve po ang kanyang root system. By the way, the price of our 14-14-14 today is 2,000 pesos. Ang nagamit natin dito is, actually this is a 3-hectare land. Ang nagamit po natin dito is 14 sacks of 50 kilograms na 14-14-14. Ayan po. Ito po ang itsura ng ating mais ngayon at 17 days after planting. This is Decalb 8131S. Ayun po. Sana po may natutunan kayo sa ating munting video and hope maibabahagi din po ninyo ito sa ating mga kapwa farmer. Ayan. Kung makikita niyo naman po, maganda po ang ating tubo ng ating mga mais. 98% po nag-germinate. Ito po ang itsura ng ating mais at vegetative stage 5. Yan. Kita niyo po, medyo mahirap po talagang magtanim, maging farmer kasi kahit mainit po, we have to go to our farm to check our people, to check kung maganda po ang ating pag-abono sa ating mga mais. There are so many factors para kailangan natin bago tayo mag-abono nga po pala. Kailangan alam natin kung ilan po ang percentage ng na-germinate para malaman po natin kung gaano karami po ang ilalagay nating abono. Actually, dati po, dito sa 3 hectares po, pag ganito pong 98% po ang nag-germinate, usually po 4 hanggang 5 sako ng 50 kilograms na abono ang nagagamit natin sa ating maisan. Pero kung gusto nyo po yung exact amount, kailangan po magpa soil test po tayo para malaman natin kung ano po ang deficiency ng ating lupa. Too much of everything is harmful to our corn and kung mas konti po ang ating harmful pa rin po sa ating mga maisan. Ayun po. Sana po may natutunan kayo dito sa ating munting video. At sana po rin maipahagi ninyo ito sa ating mga kapwa farmer.
By the way, don't forget to like, comment, and share para po may matulungan pa tayong mga farmers. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do click the subscribe button, pati na rin po notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong video. Thank you for watching!